usapang kalusugan naman po tayo mga kapatid, hindi po dapat isinasawalang bahala ang ating thyroid health. Yan ay para hindi po mauwi sa gout, hyperthyroidism at hypothyroidism. Naku, totoo yan, Mommy Dims. Ngayong Thyroid Awareness Month, pag-usapan natin kung paano ba maaalagaan ang ating thyroid kasama ang internist at endocrinologist na si Dr. Nenwell Angelo Luna. Good morning, kapatid. Good morning. Welcome back, Doc. Dimples. Good morning. Doc, we Good morning. always love having you over. Salamat po, Alam salamat ko, po. malayong ang binabiyahe mo, pero worth it dahil ang mga kapatid natin ay talaga namang gustong-gustong nakikinig sa iyo. Ano? Thank you, Umpisa thank na you po. natin, Doc. Ano ang pangunahing tungkulin ba ng thyroid sa ating katawan? So Miss Dimples, ang thyroid, so lahat tayo may thyroid gland, ang pangunahing trabaho nito ay gumawa ng hormones. And yung hormones na ito, tawag nating thyroid hormone, ay in charge po sa ating metabolism, energy, sa timbang, no, sa ating weight. And then even sa ating emosyon, sa pag-iisip, sa tibok ng puso, temperature, so maraming roles po ang ating thyroid hormone sa katawan. Doc Nenwell, meron kasing dalawang karaniwang sakit sa thyroid. Ito yung tinatawag natin na hyperthyroidism at hypothyroidism. Ano nga ba yung pagkakaiba nila, Doc? So base sa pangalan Doc Richard, pag sinabi nating hyper, aktibo masyadong thyroid, gumagawa siya ng maraming hormones. On the other hand, kapag sinabi naman nating hypothyroid, tamad naman gumawa ng hormone yung thyroid. So mabagal yung sistema ng thyroid gland. Doc, isingit ko lang, ito ba yung, di ba kasi pag sa kababaihan, lalong-lalo na sa edad ko, ha? Di ba usually sinasabi nila na, ay, may hypo yan kasi lumalaki ang timbang, tama ba? Pag hyper naman, grabe namang pumayat. Yes, Tama oo. po ba yun? Kasi sabi natin, Miss Dimples, kanina, ang thyroid ay in charge sa metabolism. So kapag too much, kapag sobrang dami ng hormone, kahit kain ka ng kain, nangangayayat yung pasyente, hindi tumataba. Kapag kulang naman, hindi maipaliwanag na paglaki. No? Dok, ito naman, ano yung mga kadalasan bang sanhi ng thyroid problems? So marami tayo, Miss Dimples, na sanhi ng thyroid problem. Unang-una dyan yung autoimmune. Okay. Ibig sabihin, meron ka sa dugo na uma-attack sa sariling thyroid. Pangalawa, pwede dyan yung mga iodine deficiency, which is isa sa common cause ng hypothyroidism sa buong mundo. Pwede din may mga bukol, may goiter, o di kaya naman po yung namana, o pwedeng genetics, nasa dugo na lang talaga natin. Pero Doc, paano naman natin malalaman kung may thyroid problem yung isang tao? So, ang unang-unang kailangan nating malaman ay yung sintomas. Kasi hindi siya part ng routine test eh. So, kailangan malaman natin yung sintomas. Kapag may sintomas, chine-check namin yung thyroid stimulating hormone or yung TSH. Okay. Sa dugo ba yun, Doc? Oo. So, depende kapag hyper, ang mga sintomas ng hyper, yung mga nanginginig, nangangayayat, pawisin, no? Hindi mapakali, hindi makatulog. Kabaligtaran naman yung sa hypothyroidism. Kapag hypothyroidism naman, sabi nga ni Miss Dimples, yung lumalaki ng walang dahilan, umaga pa lang, kagising pa lang, pagod na ang pakiramdam, o ginawin, constipated. So yung everything na about mabagal na metabolismo, nararamdaman ng mga pasyenteng may hypothyroidism. Dok, connected ba dyan yung minsan nagpa-pop yung mata? Yes, oo. Is it sa hyper or hypo? Sa hypo, kasi hindi nila mailabas masyado yung tubig. So may tendency, may chance po silang magmanas. So mapapansin po natin yung mga pasyenteng may hypothyroidism, manas po yung kanilang katawan. Ito, paano naman daw makakaiwas, Dok, sa mga thyroid problems? Unang-una, we need to remember, Miss Dimples, ng iodine po ay kailangan ng thyroid gland para gumawa ng thyroid hormone. So, kailangan natin ng sapat na dami ng iodine sa ating katawan. Pangalawa, kailangan nating alam yung sintomas. Dahil yung sintomas lang naman po ang magdudulot sa ating ma-test yung thyroid. Oo. Sa iodine ba, ano bang mga food ang... Yan, very good po. No? Kasi lalo na po ngayon na thyroid and nutrition yung ating sineselebrate ngayon. So, ang good news po is readily available po sa mga pagkain natin ng iodine. Halimbawa, ang 1/4 na teaspoon po ng iodine, sapat na po sa isang araw. Kung hindi man iodized salt, no? Kung hindi man iodized salt, yung 2 pirasong wheat bread, 1 glass of milk, 1 pirasong itlog, o yung lato, 5 grams of lato. yung lato Seaweed. salad! Yes, seaweed is a very good source of iodine po. Seaweed. At saka kaya napaka-importante talaga na kapag may nararamdaman ka, magpakonsulta ka agad sa doktor. Yes. Kasi hindi mo alam, baka meron ka na palang thyroid problem, no? Yes.
Doc, eto, meron tayong awareness week or month. Imbitahan natin sila, ano ba ang what's happening in the world of medicine pagdating sa mga panahon ngayon? Yeah, so sa last week of May, Miss Dimple, sineselebrate po namin ang International Thyroid Awareness Week. And kami po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Thyroid Advocacy Council, and sa Philippine Thyroid Association, ay magsasagawa po ng nationwide screening. Okay. So pupunta po kami all over the Philippines, from North Luzon hanggang sa Mindanao. Meron po kaming around 11 testing sites Wow, kung saan okay. magsasagawa po kami ng libreng TSH screening and lay forum to increase awareness about thyroid. Kasi kailangan ma-increase natin yung awareness kasi sabi nga ni Doc Richard, kung hindi natin alam yung sintomas, hindi tayo magpapatingin po. Doc, hindi natin napag-usapan. Sino ba yung kadalasang nagkakaroon ng thyroid problems? Meron bang age group ito? May gender ba specifically na mas tinatamaan ng thyroid problems? Magandang question yan, Ms. Dimples. Mas common siya sa mga babae. Okay. Primarily because, number one, mas common ang autoimmune disease sa mga babae. Pangalawa, ang mga babae po ay may mga maraming hormonal fluctuation sa buong buhay niya. Magbubuntis siya, may menstruation siya buwan-buwan, magme-menopause siya. So ang daming taas-baba ng hormone. So mas common siya sa mga babae. Sa edad, habang tumatanda tayo, yung mga nodules, mga bukol sa thyroid, mas common. And yung mga autoimmune, mas common sa mga babae sa reproductive age, yung mga may chance ang magbuntis. So would you say na dito sa gagawin ninyong mga libreng TSH na screening, most of the people talaga will be female. Pero nagkakaroon ba ang lalaki din ng thyroid problem? Opo, meron din po ang lalaki, hindi lang kumbaga mas common na sa mga babae, pero marami din po kami mga pasyenteng mga Lalaki, kalalakihan na mayroong hyper at hypothyroidism. Doc, speaking of demographics, gaano nga ba ka-common ang thyroid problems dito sa Pilipinas? Oo, actually meron tayong data po sa Philippines, although medyo lumang data na yun. Around 8 to 12% ang mga populasyon ng Pilipino na merong hypo at hyperthyroidism. So, common din po siya. Kaya, kumbaga, napapanahon na i-revisit po natin yung pag-check. No? Kasi baka mamaya, mas common na siya ngayon, no? Yung hyper at hypothyroidism. Kasi, like yung hypothyroidism po, hindi siya, kumbaga, subtle yung signs. Yes! Hindi mo naman, kung ikaw naman ito mataba, may isip mo ba po yun? Kung pagurin, di ba, may isip mo pa po yun. Pero now that we know na ang pagod, ang paglaki, ang excess weight, pwede palang sintomas ng hypothyroidism, magpapacheck na po tayo. Sa katunayan po, sa obesity ngayon, sa guidelines namin sa Philippines, part na po ng pag-screen ang hypothyroidism. That's right. So, chine-check na rin po namin. Doc, kasi ako syempre wala naman ako masyadong alam pagdating sa mga ganitong bagay. Para sa mga kapatid nating nanonood, gaano ba kaiba or may connection ba ang goiter o hypo at yes. hyperthyroidism? Meron ba connection yun? Yes, oo. So, pag sinabi nating goiter, Miss Dimples, ito ibig sabihin ay paglaki ng thyroid. Oo. Pero So pag namamaga, parang inflamed, so tama pwede ba? kang may goiter pero hyper, Okay. pwede kang may goiter pero hypo. So pwede kang may goiter dahil sobrang nagtrabaho yung thyroid gland mo, or pwede kang may goiter dahil sobrang nagtatrabaho siya kasi kulang naman yung hormone mo. That's So pwede kang merong right. hyper o hypo. Oo. Pag on ground, for example, sa mga kapatid nating nanonood ngayon, pag sinabi mo kasi, di ba, na parang hyper and hypothyroidism, no? Siyempre, sabi mo nga kanina, Doc, ang mga signs ay subtle, no? Siyempre, hindi natin malalaman yan. Yung pagod, yung biglang pumapayat. Medyo normal yan ngayon na Yes. nangyayari. Oo. Pero on the ground, for example, ano yung mga key symptoms na matetel mo kaagad kahit di ka pa nagpapacheck na, nako, kailangan ko nang magpa-TSH? Ang isang common na mapapansin namin sa clinic, Miss Dimples, yung kausap mo siya, pero para siyang lutang. Ay, naku, dami kong kilalang ganyan, to. So, kung may kakilala Palagay po ko kayo. na marami akong ipapacheck. Kailangan nyo na magpa-check. Oo. Ha? Okay, Oo. so Sila totoo yung pala mga- yun, ha? It is, Oo, what is it? opo. Is it a symptom? Is it an effect of... We need to remember that ang thyroid hormone po is important sa brain function natin. So may mga times po, may mga patients kami na kausap namin pero parang lang siyang nakatingin sa'yo or mamaya nalimutan na niya yung sinabi. Or Dok, paulit nga na sinabi mo, nalimutan Pero sa ko na." physicality, for example, nakita mo, 'di ba? You would know, for example, itong Oo taong to may a thyroid problem. Hindi na lang hypo or hyper, may thyroid problem to bukod sa weight. Una po, sa hyper, meron po kaming tinatawag na pathognomonic, meaning pag makita namin yon,
sure tayo na may problem na hyperthyroidism, yung lumuluwa yung mata. Parang hindi Parang normal. naka-bulge. Parang ang Ito yung Nakabulge exophthalmos. siya. exophthalmos, no? Parang Okay. nakamulaga siya. So, hahanap po tayo ng picture. Patingin nga po ng picture Picture mo niyo before. dati. Oo. So, kapag yung picture niya before, parang singkit-singkit naman siya. And then ngayon, ang laki ng mata. So, plus may goiter, no? So, yun yung Graves' disease na tinatawag namin. On the other hand, yung mga malalaki naman, excess weight, tapos ang bagal-bagal, kumilos, Yan ang pagod-pagod. hypothyroidism. Hypothyroid naman. Oh, yan ako sa umaga eh. Nako. Dapat hindi, totoo. Nagpa-executive check-up ako, pero I think we have to really remember, meron kayong libreng TSH, Doc. Nationwide mangyayari yan. North Yes, Luzon hanggang Mindanao, Doc, social media accounts, we can follow you on for the updates. So, ako po, ang i-promote ko sa aming social media sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism at Filipino Endocrinologist po. Ayun. Maraming salamat, Dr. Nanuel Angela Luna, ang suki natin dito sa Good Morning Kapatid. At syempre, our very own fave morning doctor, Dr. Richard Gariaza.